Sa wakas, sumapit na ang gabi sa isang payak na bayan na matatagpuan sa bansang Amerika. Ang bayan ng Brantley ay kilala sa pagiging payapa nito, na kung saan sa tuwing nagtatakip silim na ay kasabay ng paglubog ng araw ay ang katahimikan naman sa lugar. Sa isang ospital na matatagpuan din sa bayan na iyon ay merong isang purong pag-ibig at nagniningning na koneksyon ang nangyayari. Ang babaeng si Mary kasi may 28 taong gulang habang nagniningning ang kanyang mga mata kasabay ng napakalaki niyang pagngiti. Handa na siyang kilalanin ang tinuturing niya na pinakamalaking biyaya para sa kanyang buhay. Ito ay ang pagkasilang ng kanyang anak na lalaki. Katabi niya lamang ang asawa niya buong magdamag. Hawak-hawak ang kanyang kamay na pinapalakas ang kanyang kalooban. Kaya natin to, mahal. Magagawa mo to. Ikaw pa. Lalo lamang humigpit ang pagkakahawak ng asawa niya sa kanya. At ang marahan niyang mga salita ay sumisimbolo sa isang tahimik na pangako para sa kanyang walang katapusang pagsuporta sa nagle-labor na asawa. Sa mga sandaling iyon ay napupuno ang buong kwarto ng hindi masukat na enerhiya para sa mga taong naroroon. Malinis ang kwartong kinalalagyan ni Mary. Sa katunayan nga ay maaamoy mo pa ang kalinisan nito. At maririnig mo naman ang mga mahihinang pagtunog ng makina na nagmo-monitor sa mga vital signs ng babaeng si Mary. Nakatipo naman ang mga nurse sa loob nang may pinaghalo-halong kaseryosohan at saya na kanilang nararamdaman dahil alam nila kung gaano kaseryoso ang mga susunod na mangyayari. Maya-maya pa, ang mga ngiti ni Mary ay napalitan na ng sakit sa pakiramdam. Unti-unti niya na kasing nararamdaman ang sakit ng panganganak na para bang isa itong malakas na alon ng dagat na paulit-ulit na tumatama sa kanya. Pero nagpapalapit naman sa mga sandaling makikita at makikilala niya na ang kanyang unang anak. Sa gitna naman ng sakit na nararamdaman ni Mary, ay tumingin siya sa kanyang asawa para makahanap ng lakas. Nandito lang ako, mahal. You're doing incredibly, mahal. Kayanin mo pa. Paulit-ulit na sinusubukan ni Ethan ang asawa niya na hindi mawala ang pagiging maamo sa kanyang boses. Pero hindi niya pa rin naman maitatago ang takot na nararamdaman niya para sa sitwasyon ng kanyang asawa at magiging anak. Nalulungkot siya dahil wala siyang magawa kundi panoorin na lamang na nasasaktan mag-labor si Mary. Kaya naman, gusto niya lamang panatilihing makita ni Mary na hindi siya naninervyos bilang pagsuporta sa asawa. Konti na lang, Mary. Malapit na, tiisin mo na. Makikita na natin yung anak nating si Jake. Mahagkan mo na siya. Saad ng lalaki. Pinilit naman ng umiti ng babae. Natutuwa si Mary sa tuwing nai-imagine niya na makikita at mayayakap niya na ang kanyang anak na 9 na buwan niyang dinadala. Lumipas pa ang mga oras, pero tila ba ang pagtakbo ng oras ay sobrang bagal. Pero sa parehong pagkakataon din ay sobrang bilis. Sa bawat contraction na nararamdaman ni Mary, sa bawat malalim na paghinga, nararamdaman na nilang mag-asawa ang pagkakataon na matagal nilang hinihintay. Hanggang sa wakas, inanunsyo na ng doktor na si Dr. Simmons ang paglabas ng batang si Jake. Sige pa, yan tama. Magaling ang ginagawa mo, misis. Pag-uudyok ng doktor sa babae habang nilalabas ang bata mula sa sinapupunan ni Mary at diniretso niya ito sa isang crib na dala-dala naman ng ilang mga nurse na naroroon. Hanggang sa nagkaroon nga ng problema. Sa halip kasi na iyak ng isang bata, tulad ng inaasahan nila, ay iba ang nangyari. Isang nakabibinging tunog ang bumalot sa buong kwarto. Ang katahimikan na iyon ay tila ba tumagal ng panghabang buhay dahil sa kanilang gulat. Lahat ng mga tao na nasa loob ng kwarto, mula sa mga nurse hanggang sa mag-asawa, ay napatitig na lamang sa doktor habang hinihintay ang pag-iyak ng batang dala-dala nito. Pero wala silang narinig. Hindi rin maintindihan ng doktor kung ano ang kanyang mararamdaman at mababakas sa mukha nito ang iba't ibang mga emosyon na kanyang naramdaman. Mula sa pagkagulat hanggang sa pag-aalala at sa huli nga ay isang malalim na kalungkutan. Napalunok naman ng malalim ang babaeng si Mary. Habang nanginginig pa ang kanyang mga kamay, ay tinaas niya ito at tinuro ang kanyang bagong silang na anak. May problema ba? Tanong ng babaeng si Mary. Habang nanghihina at tila ba ay malapit nang mahimatay.
Ang pagtibok ng kanyang puso ay sumisigaw ng pag-aalala. Tinitigan lamang siya ng malungkot ni Dr. Simon na kanina lamang ay masaya sa paglabas ng bata. Ngayon ay tila ba nawalan na ito ng pag-asa. Agad namang binaba ng doktor ang bagong silang na sanggol at inipon ang lahat ng kanyang lakas ng loob. Diniinan niya ang dibdib ng bata at ilang beses na pinindot. Umaasa na sana'y magkakaroon ng senyales na gigising ito. Pero walang pagbabago. Punong-puno pa rin ang katahimikan ng buong silid. Napatingala na lamang ang doktor mula sa pagkakayuko nito dahil sa paulit-ulit na pagpindot sa maliit na dibdib ng batang walang malay. Nagkasalubong sila ng tingin ng mag-asawang si Ethan at Mary na hindi pa rin lubos na maintindihan ng mga nangyayari. Tinatagan ng doktor ang kanyang loob. Sobrang napakahirap ng trabahong kailangan niyang gawin at dahil siya ang doktor na naatasan para kay Mary, siya rin ang kailangan na magbalita ng pinakamasakit na balitang pwedeng marinig ng isang ina. Huminga ng malalim ang doktor habang hinahanda ang kanyang sarili at tila ba naghahanap ng mga tamang salita na pwede niyang sabihin. Pero ano nga bang salita ang tama para sa trahedyang nangyari? Napayuko na lamang ang doktor at sa pag-angat ng kanyang ulo ay nagkatitigan sila ng babaeng si Mary. Mababa ka sa mga mata ni Mary na puno pa rin ito ng pag-asa at hindi pa rin nagsising in sa kanya ang mga nangyayari. Pero nang tuluyan niya nang makita ang walang pag-asa na tingin ng doktor sa kanya, ay naubos na rin ang kakunting pag-asang nararamdaman niya at napalitan ito ng pagkatakot at pagkalito. Hinawakan ng mabuti ni Ethan ang kamay ni Mary na tila ba isa silang mga manlalakbay sa dagat na naghahanda na sa paparating na malakas na bagyo. Pasensya na. Tila ba bumubulong lamang ang mga boses ng doktor na si Simon na mas malakas pa nga ang tunog ng mga makina sa loob ng kwarto. Nagpatuloy siya habang nanginginig ang kanyang boses. Ginawa naman namin ang lahat pero yung anak ninyo, hindi niyo nagawang makaligtas. Matapos itong sabihin ng doktor, isang nakabibinging katahimikan ang umalingaw-ngaw sa buong kwarto. Ano? Paano? Anong ibig niyong sabihin? Sigaw ng mag-asawa na pumutol sa katahimikan. Ramdam sa kanilang boses na hindi sila makapaniwala at tila ba nagmamakaawa sila na bawiin ng doktor ang sinabi nito. Habang pakiramdam naman ng babaeng si Mary na unti-unti nang gumuguho ang kanyang kapaligiran. Hindi niya na makita kung ano pa bang nasa paligid niya. Tila ba nasa impyerno na siya sa sakit ng nararamdaman niya. Bukod kasi sa kapapanganak niya pa lamang, ay ito na kagad ang masamang balita na natanggap niya. Paulit-ulit naman na nag-e-echo sa tenga niya ang pag-iyak ni Ethan sa tabi niya. Pasensya na po talaga kayo. Pero nagkaroon po ng komplikasyon si Jake, yung anak ninyo. Tinatawag po namin yung neonatal hypoxia. Isa po yung kondisyon na nangyayari sa mga bata kapag hindi sila nakakatanggap ng sapat na oxygen bago, kasalukuyan o pagkatapos nilang maipanganak. Ginawa na po namin lahat ng pwedeng posible naming magawa. Pero yung damage po sa puso niya, sobra pong extensive. Hindi na po namin nagawa ng paraan. Pasensya na po talaga. Pagpapaliwanag ng doktor sa kanila. Pero ang mga impormasyon na sinabi ng doktor ay tila ba mga hangin lamang na walang laman. Sa pandinig ng mag-asawa, kailangan pa nila ng ilang mga oras o araw bago tuluyang mag-sink in sa kanila na ang anak na pinakainihintay nila ay wala na sa unang araw na nakita nila ito. Habang ang kawawang nanay naman na si Mary ay nakaramdam ng mainit-init pang mga luwa na dumadaloy papunta sa kanyang pisngi. Pero nasa estado pa rin naman siya ng pagkagulat at tila ba nakaukit na sa mukha niya ang emosyong pinapakita niya. Konting galaw lamang ni Mary ay doon nababagsak sa kanya ang realidad ng pagkawala ng kanyang anak. Maya-maya pa ay kinuha ng doktor ang walang malay na bata at binigay ito sa nagdadalamhating si Mary. Para naman kahit papaano ay makita niya lamang ito kahit sa huling pagkakataon lamang. Habang umiiyak, napatingin si Mary sa isang bata na tahimik at walang kibo na nakahiga sa kanyang braso. Ito ang pinakainihintay niyang anak na si Jake. Tila ba napaka-perpekto ng bawat parte ng katawan nito at napakalambot. Noong mga pagkakataon lamang na iyon ay nakaramdam si Mary ng isang
kutsilyo na sumaksak sa kanyang puso. Sobrang sakit nito. Ang gulat na nararamdaman niya noong una ay napalitan na ng purong sakit na tila ba ay paulit-ulit na sinasaksak ang kanyang kaluluwa. Ang sigaw at pagmamakaawa ay hindi niya mailabas mula sa kanyang lalamunan at sa halip ay manghina na lamang siyang napaungol sa gitna ng kanyang pag-iyak. Wala nang ibang sasakit pa, lalo na para sa nanay na si Mary ang makitang wala ng buhay ang kanyang anak. Kaya naman bumuwas ang mga luha sa kanyang buong muka habang yakap-yakap ang tahimik niyang anak na si Jake na hindi man lang nagawang kumibo sa kanya. Habang tinitignan niya ang kanyang anak, ay tila ba naglaho na ang lahat ng pangarap niya na maging isang nanay. Nawala na rin na parang bula ang mga gabi na kung saan ay ini-imagine niya pa kung ano nga bang magiging itsura ng kanyang anak. Lahat ng ito ay napalitan ng pagkabigo at kakulangan sa kanyang buong pagkatao. Sa sobrang sakit ng kanyang nararamdaman ay para bang hindi niya na kayang huminga pa muli at hindi niya na kayang mabuhay pa. Maging ang pagtibok kasi ng puso niya ay nagpapaalala sa kanya ng isang malupit na katotohanan. Hinding-hindi na kayang sabayan pa ng puso ni Jake ang pagtibok ng puso ng nanay niya. Kanina lamang ay napakasaya pa ni Mary at puno ng pag-asa sa pagdating ng maliit niyang anak. Pero ngayon, lahat ng iyon ay nawala at nasira. Ang realidad na wala na si Jake ay sobrang hirap tanggapin para sa babaeng si Mary. Pero niyakap ni Mary ang sakit na kanyang nararamdaman at hinayaan nitong malaman siya ng sakit sa buong katawan. Dahil para sa kanya, ito na lamang ang koneksyong natitira siya para sa kanyang minamahal na anak. Ang buong gabi na yon ay naging sobrang labo dahil sa kanilang mga pag-iyak at napuno rin ng mga taong nakikiramay para kay Mary. Nagsidatingan din ang ibang mga nurse sa kwarto ni Mary na sinusubukan nilang pag-aanin ang loob ng babae. Tinititigan nila si Mary ng may pagkaawa at simpatsya. Pero sa mga oras na iyon ay walang magawa ang mag-asawa kundi hawakan lamang ang kamay ng isa't isa. Parehong blanko ang kanilang mga pakiramdam. Ang mga katanungan sa kanilang puso't isipan ay nagtutugma dahil sa pagkawala ng kanilang pinakamamahal na si Jake. Sa sumunod na araw, dahil sa liit ng bayan na kinalalagyan ng mag-asawa, ay agad itong nabalitaan ng mga tao at katulad ng maagang pagpanaw ng bata, ay ikinagulat din ng mga tao ang maliit at puting kabaong na pinarada sa kanilang lugar na nagpapakita kung gaano kadaya si kamatayan. Nakita ito ng mga tao bilang isang bagyo na puminsala para sa bawat mga tao na naaawa sa kinahantungan ng pamilya ni Mary. At ang mata ng bagyo ngayon ay si Mary. Ang saya kasing nararamdaman niya ilang mga oras lamang kanina ay napalitan na lahat ng isang sakit na hindi kakayaning maramdaman ng kahit na sino. Ang kanyang mga mata na dati ay punong-puno ng pag-asa at pagmamahal, ngayon ay nagdidilim na dahil sa sakit ng naranasan niyang pagkawala. Samantala, nasasaktan man ang lalaking si Ethan, katulad ng nararamdaman ng kanyang asawa, pero ginagawa niya pa rin naman ang lahat ng kanyang makakaya para makomfort ang kanyang asawa na alam niyang nanghihina pa at labis na nasasaktan. Pero tila ba hindi na iniinda ng babaeng si Mary ang mga sugat, tahi at hiwa na kanyang pinagdaanan mula sa sakit ng panganganak. Wala nang iba pang masasakit sa nararamdaman niya ngayon. Ang bahay din kasi nila na dati punong-puno ng saya at pag-asa ay nababalot na lamang ngayon ng buong kalungkutan. Ang bawat isa sa mga kapitbahay, mga kaibigan at kapamilya nila ay nagsidatingan na. Bawat isa sa mga ito ay nagbigay ng pakikiramay at pagpapagaan ng loob sa mag-asawa. Dala-dala ang mga plato na punong-puno ng pagkain. Nakagawian na ang tradisyong ito para sa maliit na bayan nila. Dito kasi nila na ipapakita sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga pagkain sa kanilang mga kapitbahay kung gaano nila inaalala ang sitwasyon nito. Mary, Ethan, pasensya na kayo sa nangyari ha. Si Jake, yung batang yun, lahat tayo, alam natin sa mga sarili natin kung gaano natin siya minahal. Kahit sa saglitang panahon lang. Wika ng babaeng si Mrs. Perkins, isang matandang babae na nakatira sa katapat na bahay nila Mary. Talaga namang kakaiba sa pandinig ng mag-asawa nang marinig nila ang mga salitang ito mula sa matandang babae. Dahil muli ay pinaalala sa kanila na wala na ang kanilang anak, isang katotohanan sa realidad na nahihirapan pa rin silang matanggap.
Sobrang hirap ng ginawa nilang paghahanda para sa burol. Isa itong napakasakit na proseso. Dapat sana inahanda na nila ang mga susuotin ng bata at ang mga laruan nito. Pero sa halip, burol at libing ang inaasikaso nila. Bawat mga detalye sa prosesong ito ay tila ba mga saksak na tumatama sa kanilang mga puso. Hindi sila makapaniwala nang nakikita lamang nila ay isang maliit at puting kabaong na nababalot ng mga bulaklak at mga liham ng mga taong nakikiramay sa kanila. Wala nang nagawa ang mag-asawa kundi ang hagkan na lamang ang isa't isa dahil nagkakaisa din naman ang kanilang damdamin sa lungkot na kanilang nararamdaman. Sa mga pagkakataong ito ay determinado na ang dalawa para magpaalam sa kanilang pinakamamahal na anak. Gusto nilang magpaalam sa karespe-respetong paraan na pwede nilang maisip. Ang burol ay ginawa nga nila sa loob ng kanilang bahay at tila ba'y nakikisabay sa lungkot na kanilang nararamdaman ang makulimlim na panahon. Tahimik naman na nagsama-sama ang mga tao sa may living room ng mag-asawa nang may mabababang mga boses. Bawat isa sa mga taong naroroon ay nababalot ng luwang mga mata. Sa pagdating ng kabaong ni Jake, 30 minuto pa ang makalipas ay tuluyan ng pinarada muli ang kabaong ni Jake papunta sa sementeryo na huling hantungan nito. Habang ang babae naman na si Mary, katabi ang kanyang asawa, ay naglakad papunta sa isang maliit na butas na para sa anak nilang si Jake. Ito na ang pinakamasasakit na hakbang na ginawa nila sa kanilang buong buhay. Ang paglapit sa libingan ng pinakamamahal nilang anak na maagang kinuha sa kanila ng tadhana. Para sa babaeng si Mary ay napakalabo ng mga pangyayari. Hindi niya nga napansin na patapos na ang seremonya hanggang sa napagtanto niya na lamang na nakatayo na siya sa harap ng mga bisita nilang nakikiramay. Habang siya naman ay nakikinig sa bawat mga salitang lumalabas sa bibig ng pastor. Pero wala siyang maintindihan sa mga sinasabi nito na tila ba'y bigla siyang nagkaroon ng kapansanan. Pakiramdam niya, lahat ng mga ginagawa nila ay sobrang layo sa nararamdaman niya. At lahat ng ito ay walang kwenta. Isa lang kasi ang malinaw sa kanya. Ito ay ang sakit na patuloy na pumupunit sa kanyang puso. Matapos ang seremonya, ay naganda na sila para sa libing. Agad na napansin ni Mary sa maliit na butas para kay Jake ang isang headstone na nakaukit ang pangalan ng kanyang anak. Kahit sino ay mapapansin na handang-handa na ito paglagyan ng isang puti at maliit na kabaong. Sa gilid naman ito ay merong nakatanim na isang maliit na puno. Ito ay tinanim ng kanilang mga mahal sa buhay bilang pagpaparangal sa batang si Jake. Simbolo ito ng pangako ng buhay sa kabila ng kamatayan. Maganda at mabuti man ang dahilan kung bakit tinabi ito sa libingan ni Jake, pero hindi pa rin naman ito sapat para mabura ang sakit na naidulot ng pagkawala ng bata. Sa pagbaba ng kabaong ni Jake sa butas, napayuko na lamang si Mary at napaluhod sa tabi ng maliit na butas. Patuloy na umaagos ang mga luha sa kanyang mga mata na hindi na ito makontrol at ito ay nagdulot para mabasa ang lupa. Sa tabi ng nagdadalamhating babae ay ang nagdadalamhati ring niyang asawa na nagpapakatatag para sa kanya. Bakit? Bakit nangyari ito? Pag-iyak ng babae na ang bawat mga salita ay hirap siyang mabuo sa pagitan ng kanyang mga luha. Napakasakit na marinig ang unti-unting pagbaba ng maliit na kabaong sa butas na tila ba ay torture ito para sa mag-asawa. Pero unti-unti na ngang nag-sink in para kay Mary ang realidad na hindi niya na muling makikita pa ang kanyang maliit na anak kahit kailan. Noong una ay hindi niya ito kayang isipin, ni hindi niya nga ito kayang mapaniwalaan hanggang sa tuluyan na nga lang siyang nilamon ng kanyang desperasyon at sumigaw ng napakalakas gamit ang natitira niya pang mga lakas sa katawan. Diyos ko! Ibalik niyo sa akin yung anak ko! Pagkasigaw ni Mary ng mga salitang ito, sa kaparehang pagkakataon din, isang napakalakas na kidlat ang bigla na lamang nabuo sa isang maliwanag na kalangitan. Sigurado sila na kalmado lamang ang mga panahon noong araw na iyon at ni walang ulap ang nabobuo para magdulot ng isang kidlat. Pero hindi sila pwedeng magkamali. Kidlat ang narinig nila. Anong nangyari? Yan ang tanong ng lahat ng mga taong nakiramay sa pamilya nila Mary hanggang sa hindi may paliwanag na pangyayari ang naganap. Isang maliit pero malinaw na pag-iyak ng isang batang sanggol ang narinig ng lahat.
Napakahina lamang nito at napakabilis, pero sigurado ang lahat sa kanilang narinig. Hanggang sa tuloy-tuloy na nga silang nakarinig ng mga iyak ng sanggol. Ito ang bumalot sa buong kapaligiran. Wala ni isa sa kanila ang nagawang makagalaw. Lahat sila ay gulat para makapag-react. Habang ang babae namang si Mary ay napatingin sa kanyang kapaligiran. Pinipilit niyang tignan kung saan nga bang nagmumula ang boses na kanyang naririnig. At doon niya napagtanto. Ang tunog na kanilang naririnig ay nagmula sa maliit na kabaong. Nasa kasalukuyan ay nasa kalagitnaan na ng kanyang paglubog. Isang malakas na sigaw ang naging hudyat para magsitakbuhan ang mga tao. Nangunguna si Ethan, ang asawa ni Mary, papunta sa kabaong para iangat muli ito. Pagkaangat nila ng kabaong ay agad nila itong binuksan at tinignan ng nasa loob. Hindi ito posible. Hindi ito maaaring mangyari. Pero ang nakita nila sa loob ng kabaong ay isang batang lalaki na nababalot ng puting kumot. Ito ay ang batang si Jake na ngayon ay umiiyak na at gumagalaw pa. Ang mata ng lahat ng mga tao sa sementeryo noong mga panahong ito ay gulat na gulat. Ang kanina kasing sementeryo na napupuno ng kalungkutan at pagkalumbay ay bigla na lamang napalitan ng gulat at sorpresa. At para naman sa mga magulang ay saya at kaginhawaan sa kanilang kalooban. Pero ano nga bang nangyari? Paanong ang pagdadalamhati ng mga tao ay bigla na lamang napalitan ng saya at puno ng enerhiya? Lahat kasi bigla na lamang bumaliktad. Ang kaninang kalmado at tahimik na sementeryo ay napalitan ng mga taong nagsasaya. At may mga umiiyak pa rin pero iyak na ito ng kaligayahan. Habang ang ilan naman ay paulit-ulit na tumakbo. Na tila ba dito nila pinapakita kung gaano sila kasaya sa mga nangyayari. Agad namang nilabas ang batang si Jake sa loob ng kabaong at binalutan ito ng mainit-init pang kumot. Habang tumatakbo naman si Ethan papunta sa kanyang sasakyan para makahingi ng tulong, mahigpit na hinagkan ni Mary ang kanyang anak sa kanyang braso habang umiiyak ng mga luha ng kaligayahan habang nakatitig sa kanyang milagrosong anak. "Oh Diyos ko, mahal ko, nandito lang si mama mo ha?" Wika ng umiiyak na si Mary na hindi alam kung tatawa, ngingiti o iiyak ba siya sa parehang pagkakataon. Pero nang makarating na nga sila sa ospital, agad na inasikaso ng medical team ang batang si Jake para ma-examine na ito. Habang ang doktor naman na si Simon, na nakaraan lamang ay punong-puno ng kalungkutan ng mga mata, ngayon ay tila ba kumikinang pa ito dahil sa pagkamangha at hindi siya makapaniwala nang makita niya ang sanggol. Kinuha niya ang batang si Jake at agad na pumunta sa isang kwarto para sa gagawing examinations dito. Bawat pagtibok ng puso ng batang si Jake at bawat paghinga na ginagawa niya ay talaga namang isang malaking milagro para sa mata ng bawat isa. Nagsimula na nga ang testing na ginawa sa bata, pero habang naghihintay pa sila sa resulta, ang waiting room sa hospital na iyon ay napuno ng pagkakaba at anxiety sa mga pwedeng mangyari. Ang buong komunidad kasi na kanina lamang ay nakikidalamhati sa pagkawala ng batang si Jake, ngayon ay kasama naman nila sa hospital na nagkakaisa sa iisang pakiramdam. Yon ay punong-puno sila ng pag-asa na sana maganda ang kakalabasan ng mga testing. Hindi may tatanggi ang naboboong tensyon sa pagitan nilang lahat habang naghihintay sila kung totoo nga ba ang kanilang nakita. Muli nga ba talagang nabuhay si Jake? Matapos ang ilang mga oras na paghihintay, dumating na nga si Dr. Simmons mula sa examinations room na mayroong naguguluhang reaksyon. Ipinatawag niya ang magulang sa isang gilid at nagsimulang magpaliwanag. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Sa ginawa nating test kay Jake, wala kaming nakitang mali. Mula sa heartbeat niya, napakalakas. Yung lungs niya nagfa-function ng normal. At lahat kami, hindi makapaniwala. Mahahalata sa boses ng doktor na ito ang panginginig na talaga namang nagpapakita kung paanong hindi siya makapaniwala sa kanyang mga sinasabi. Pero hindi lamang siya doon tumigil. Alam nyo, pagkatapos ng ginawa namin ng medical team, meron kaming nabuong hypothesis. Iniisip namin na baka nagsuffer lang si Jake ng Lazarus syndrome. Bale, sa madaling salita, dumadaloy pa rin ang dugo ng pasyente kahit na tumigil na yung pagtibok ng puso niya. Napatigil sa pagpapaliwanag ang doktor at tumingin sa dalawang gulat na mag-asawa. At pagkatapos ay nagpatuloy siya. Pero kasi nangyayari lang to, ilang mga minuto.
O kaya 1 oras, 2 oras matapos mamatay ng biktima. Pero yung kaso ng anak niyong si Jake, well, hindi ko pa to nararanasan. Ni naririnig sa buong buhay ko. Para bang isa talaga tong malaking milagro. Nagningning naman ang mga mata ng mag-asawa na punong-puno ng pag-asa kasabay ng hindi pagkapaniwala. Maging ang doktor kasi na naghahanap ng scientific na explanation sa kung ano ang nangyari ay hindi rin kayang ipaliwanag kung ano ang naranasan ni Jake, na tila ba ay binabali nito ang napakaraming mga batas at alituntunin ng siyensya. Pero ang pinaka-importante naman para sa babaeng si Mary at ang asawa niyang si Ethan ay okay na ang kanilang batang anak. Ang milagroso kasi nilang anak ngayon ay buhay at humihinga na at wala nang kahit na anong masahalaga pa ron. Ang muling pagkabuhay ng batang si Jake ay talaga namang tila ba pandemya kung kumalat sa buong bayan ng Brantley. Ilang araw na pinag-usapan sa bawat sulok ng bayan ang nangyari kay Jake. Habang sa tuwing lumalabas naman ang mag-ina na si Jake at Mary ay napupuno ng tingin ng pagkagulat at pagkamangha ang mga tao sa kanilang paligid sa kanila. Hanggang sa umabot na nga sa ilan pang mga local newspaper at kahit pa sa national televisions ang kanilang istorya na kung saan ay ilang beses silang natampok sa napakaraming mga programa na nagdulot na tila ba ay bigla na lamang silang maging sikat. Habang ang buong komunidad naman ng bayan ng Brantley na nito lamang mga nakaraang araw ay nagkakaisa sa sakit at pagdadalamhating nararamdaman nila, ngayon ay nagkakaisa na sa kasiyahan at pagkamangha para sa pamilya nila Mary. Para sa ibang mga local religious community, hindi lang isang basta-bastang balita ang nangyari sa batang si Jake. Ito ay isang milagro. Isang senyales na meron pang mga bagay na nangyayari sa ating mundo na kahit ang pinakamatalinong tao ay hindi kayang ipaliwanag. Kaya naman pinagkaguluhan din ng mga religious group ang batang ito na nagsagawa pa nga sila ng ilan pang mga aktibidad at itinuring ang batang si Jake bilang simbolo ng pag-asa at pananampalataya. Sa kabilang banda naman, ang medical community ay sobra talagang nalilito sa mga nangyari. Halos lahat ng mga doktor mula sa iba't ibang parte ng bansa ay pinatawag para sa isang kakaibang kaso upang ito ay pag-aralan. Ang pinaka-explanasyon lamang kasing nakikita nila sa nangyari ay ang sinabi ni Dr. Simmons na Lazarus Syndrome. Pero talaga namang napakahirap tanggapin na katotohanan ang nangyari kay Jake. Samantala, napuno naman ng pagkamangha ang mag-asawang si Mary at Ethan habang pinapanood nila kung paanong nakatutok ang buong mundo sa kanila at sinusubukang ipaliwanag ang kakaibang nangyari. Pero para sa nanay na si Mary, wala naman na sa mga iyon ang talagang mahalaga. Dahil sa katunayan niyan, kahit ano pang mangyari sa kanyang paligid, napupuno na ang puso niya ng saya at pagkaginhawa dahil si Jake, ang pinakamamahal niyang anak, ay buhay na ngayon. Alam niyang lalaki ito. Alam niyang kakain ito ng marami. Alam niyang matutulog ito palagi at alam niyang iiyak ito katulad ng ibang mga bata. Sapat na yon. Ang bawat mga tawa, bawat mga tingin at bawat mga kilos na ginagawa ng kanyang maliit na anak ay tinuturing niyang isang malaking milagro. Ang kanilang bahay na nakarang araw lamang ay napupuno ng purong kalungkutan, ngayon ay nag-e-echo na ang kasiyahan at pagmamahal. Pero meron pa rin namang isang misteryo ang hindi pa rin nalulutas. Ang kidlat na tumama sa langit sa eksaktong pagkakataon na umiiyak si Mary para sa kanyang anak. Ang pangyayaring ito ay nakaukit na sa isipan ng mga tao na dumalo at nakasaksi sa pangyayari noong araw na iyon. Napakaliwanag ng langit. Ni wala ngang nagbalita na magkakaroon ng ulan noong araw na iyon. Pero nakarinig pa rin sila ng isang napakalakas at malinaw na kidlat na tila ba sumasagot ang universe sa pag-iyak at pagmamakaawa ng babaeng si Mary. Sinubukan naman ng ilang mga eksperto na konsultahin ang mga local meteorologist. Pero wala naman silang na-record na kakaiba noong araw na iyon. At wala rin silang namataan na papalapit na bagyo o ulan ng araw na mangyari ang milagro na nagdulot lamang para mas lalong maging kakaibang pangyayari. Kaya naman, ang kakaibang pangyayari na iyon na sinabayan pa ng isang kidlat na tila ba'y nagmula sa kawalan ay naging parte na ng alamat ng batang si Jake. Pero para sa mga scientists, ito ay isang enigma. Isang kakaibang pangyayari na talaga namang bumali sa kanilang logic.
Para sa mga naniniwala naman sa Diyos, isa itong patunay na totoo ang milagro. Isang direktang sagot ng pinakamakapangyarihang Diyos para sa umiiyak na nanay. Pero sa dulo, ang kidlat na iyon ay para bang presensya din ng batang si Jake. Mananatili itong misteryo at parte na lamang ng kasaysayan na paulit-ulit na maaalala at pag-uusapan ng mga tao pero hindi nila kayang maipaliwanag. Sa paglipas pa ng mga araw, nasaksihan ni Mary kung paano lumaki ang kanyang maliit na anak habang napupuno ng tawanan at kasiyahan ang kanilang buong bahay. Ang mga mata ng batang si Jake ay punong-puno ng buhay at kuryosidad. Talaga namang isa siyang malaking milagro para sa maliit niyang katawan. At siya ang nagpapaalala sa buhay ni Mary na sa kabila ng napakadilim at malalim na kalungkutan ay palaging may liwanag sa dulo. At matapos nga nun, nagpatuloy na ang buhay ng normal sa bayan ng Brantley. Ang usap-usapan tungkol sa muling pagkabuhay ng batang si Jake ay paunti-unti nang nawala. Pero ang istorya ni Jake ay talaga namang hindi na nila malilimutan. Para naman sa mga magulang ni Jake, itinuturing nila bilang isang buhay na alamat ang kanilang anak. Isang istorya ng pag-asa, pananampalataya at pagmamahal. Istorya na nagpapaalala para sa lahat ng mga tao sa bayan ng Brantley na kahit pagaano kahirap ang mga pagsubok sa buhay ay meron palaging silid para sa isang sorpresa.